Kabanata 4681. Ang pamilya Gibson ay nanunood ng may pagtataka habang pinagkalooban sila ng isa pang nakatatanda. Hindi nila kayang ibalot ang kanilang mga ulo dito. Sa paghusga sa katayuan ni Harvey, wala siyang mapapala sa sitwasyong ito. Sa katunayan, gagawin ni Quill at ng pamilya Gibson. Hahaha, good. Honest man ka talaga. Humagalpak ng tawa si Quill. Halika dito, Penny. Halika batiin mo ang senior mo. Lumakad pasulong si Penny, at nawala na ang dating mapagmataas na ekspresyon. Senior, ni hindi niya alam kung ano ang dapat niyang ekspresyon. Dati, gusto niyang pilitin si Harvey na pakasalan siya kahit na ano. Ngunit ngayon, dahil may kasamang seniority, wala nang pagkakataon para doon. Higit sa lahat, sa katayuan ni Harvey, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipakita sa kanya ang kanyang paggalang. Mag-isa lang ang nagmaneho, at malapit na siyang mawalan ng malay. Lumapit si Darwin, na nakangiti. Mr. York, kung ikukumpara kay Penny, napuno siya ng paghanga. Medyo hindi nakaimik si Harvey. Just call me by my name, Darwin. Hindi ako masasanay na tinatawag mo ako ng ganyan, si Darwin ay umiling. Hindi. Sa underworld, ang ugali ang pinakamahalaga. Ang seniority at status ang nagdidikta sa lahat. Hindi mo na ako kailangang turuan ng leksyon. Iuuntog ko ang ulo ko sa lupa ngayon. Hindi mahanap ni Harvey ang mga salitang sasabihin. Kalimutan mo na. Alright, Mr. York. Sabi mo may paraan para ma-regulate natin ang energy para sa Heaven's Fist. Kumusta ang plano mong gawin iyon? Tanong ni Penny. Excited siyang malaman. Gusto niyang kumpirmahin sa sarili niyang mga mata kung sanay nga ba si Harvey o hindi. Si Quill noon ay excited din. I'll be frank with you, Harvey. The Heaven's Fist has been passed down for hundreds of years. Sayang lang kung itapon mo. Kung matututunan natin kung paano i-regulate ang enerhiya, matatanggap ko ang isang mahinang Heaven Fist. Ayaw magtanim ng pag-asa ni Quill, kahit na nagulat siya sa malawak na kaalaman ni Harvey. Natatakot siyang ma-disappoint. Si Darwin at ang iba pang mga nakatataas ay gustong malaman din. Lumuhad na sana sila, para lang makapagturo si Harvey sa kanilang daan. Ngumiti si Harvey, at humakbang pasulong. Sigurado akong nagmula ang Heaven's Fist sa isang sinaunang martial art na tinatawag na Gash Fist. Noong sinaunang panahon, ang Gash Fist ay isang ipinagbabawal na martial art mula sa isang napakalaking faction. Gayunpaman, ang faction ay namatay sa labanan laban sa mas malakas na mga kaaway. Pagkatapos noon, nawala sa kasaysayan ang Gash Fist. Ang martial art na ito ay lumitaw makalipas ang ilang beses. Malamang na nakuha ng Heaven's Gate ang natitirang mga kasulatan ng Gash Fist. Siyempre, ang pinakamahusay na paraan upang ayusin ang enerhiya ay malinaw naman na nasa orihinal na paraan. Sabi, hindi ko alam iyon. Mayroon akong ibang paraan ng pag-regulate ng enerhiya na hindi ko sinasadyang natisod, bagaman, at dapat ay tugma sa Heaven Fist. Saglit na nag-isip si Harvey, saka sinenyasan si Penny na dalhan siya ng panulat at papel. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsusulat at ilabas lahat ng nasa isip niya. Nagsisiksikan ang pamilya Gibson sa kanya. Nang makita nilang kailangan nilang e-cast ang kanilang mga sarili, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nang magbasa pa, nagpalitan sila ng tingin. Tila ang pagkakastrat dito ay walang parehong kahulugan na nasa isip nila. Pagkatapos niyang isulat ang lahat, nagsimulang magsalita si Harvey. Ang Gash Fist ay isang mabangis na pamamaraan. Kapag ginamit mo ito, lahat ng enerhiya sa loob mo ay maiipon, lalo na kapag umatake ka. Kailangan itong harapin sa lalong madaling panahon. Ngayon, tingnan mong mabuti. Isang suntok ang ibinato ni Harvey. Ang kanyang paggalaw ay hindi masyadong naiiba sa kay Penny's, ngunit siya ay mas matulin at mas mabangis, at mas banayad. Dinaanan niya ang Heaven's Fist na buong set ng galaw. Kahit na tila malambot ang kanyang mga suntok, mas lumakas ang epekto nito at mas malakas sa paglipas ng sandali. Sa paggawa ng panghuling suntok,
isang invisible wave ang bumagsak sa kanyang kamao at naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Paano ito posible? Nang makita si Harvey na casual na nagpapakita ng gayong lakas, si Darwin at ang iba pa ay napabuntong hininga. Malinaw na mas malakas ang mga suntok niya kumpara kay Penny. Ang sinumang gumamit ng Heaven's Fist ay maaaring tumaas ng 3 beses ang kanilang lakas. Ang paraan ng pag-regulate niya ng enerhiya ay hindi rin ganoon kakomplikado. Ito ay ganap na isinama sa martial arts, ang parehong pisikal at mental. Tumayo sina Darwin at Penny, at nagsimulang gayahin ang mga galaw ni Harvey. Pagkatapos ng bawat suntok, ibang sensasyon ang nararamdaman nila. Dati, masakit ang tibok ng puso nila pagkatapos itapon ang malalakas na suntok. Ngayon, kahit na mas banayad ang kanilang mga suntok, sila ay nasa mataas na espiritu. Hindi masakit ang kanilang puso, at kaya nilang maramdaman ang pagtaas ng kanilang enerhiya. Ito ay kamangha-manghang. Tumingin si Penny kay Harvey, na puno ng paghanga. Naisip niya kaagad na magsama ng isang lalaki sa kanyang pamilya. Sa ganoong paraan, hindi na kailangan ng pamilya Jackson na mag-alala tungkol sa walang kapalit. Upang magawa ito, kailangan niyang alisin ang kanyang pagmamataas bilang babae ng pamilya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang lumabas ng todo. Hindi naman ganoon kalaki ang deal. Hindi siya natakot. Ito ang totoong hidden martial arts. Sabi ni Quill. Labis siyang natuwa. Noong nakaraan, tanging ang Tai Chi, Wing Chun, at ang Trigram Fist ang itinuturing na hidden martial arts. Ngunit ngayon, ay isasama rin ang Heaven's Fist. Para sa isang dalubhasa na tulad ni Quill, masasabi niyang iba ang kasalukuyang Heaven's Fist nang hindi man lang siya mismo sumubok nito. Sa pamamagitan nito, mapapatatag ang katayuan ng pamilya Gibson bilang pamilyang Hermit. Sa ngalan ng mga ninuno ng pamilya at ng Heaven's Gate, nagpapasalamat ako sa iyo. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Sabi ni Quill. Siya ay muling tumayo, at nagbabalak na magpasalamat kay Harvey. Napangiti si Harvey. Pamilya tayo, Quill. Huwag kang tumayo ngayon. Dapat mong subukang i-regulate ang enerhiya habang nakaupo. Tutulungan kita. Sa loob ng 10 minuto, mapawi ko ang iyong mga sintomas at haharapin ang nagngangalit na enerhiya na naipon sa iyo. Pagkatapos nito, gagaling din ang iyong mga organo. Inilagay ni Harvey ang kanyang mga daliri sa pulso ni Quill. Maya-maya, dahan-dahang lumabas ang enerhiya sa katawan ni Quill. Iyon lang ang kailangan mo para harapin ang matagal na problema ni Lolo Quill. Nagdududa si Penny. Hindi siya makapaniwala. Si Harvey ay paulit-ulit na gumagawa ng mga himala, ngunit ganoon ba talaga kadaling harapin ang mga pangmatagalang sintomas ni Quill? Kahit si Quill ay hindi naniniwala sa mga pamamaraan ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakakamit ng gayong tagumpay ay tiyak na isang Diyos ng digmaan. Ang mga ordinaryong Kings of Arms ay hindi may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Sa susunod na sandali, gayunpaman, tumingin si Quill kay Harvey nang may pagtataka. Nanlamig ang mukha niya. Isang surge ng enerhiya na kahawig ng isang malaking alon ang gumagabay sa kanyang panloob na enerhiya, na gumagalaw sa buong katawan niya. Ang kanyang wasak na mga organo at mga baradong ugat ay naibalik lahat. Sa katunayan, sinanay ni Harvey ang enerhiya ni Quill. Naramdaman ni Quill ang isang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng ginawa ni Harvey para i-regulate ang kanyang enerhiya, at kung ano talaga ang isinulat ni Harvey pababa para makita ng iba. Sa kabila noon, sapat na ang pagkakaiba para dalhin ang Heaven Fist sa ibang antas. Sa madaling salita, binigyan ni Harvey si Quill ng isang alas sa butas upang matiyak ang kanyang posisyon sa parehong pamilya Gibson at ng Heaven's Gate na nananatiling walang laban. Arg! Sa sandaling binitawan ni Harvey ang kanyang mga daliri, agad na kinilig si Quill. Lumalabas na enerhiya sa kanyang katawan. Hindi niya ginawa na kailangan ng tulong ng sinuman para makatayo pa. Right after that, nagpakawala siya ng suntok. Naputol ang isang sanga ng puno sa di kalayuan. Sapat na ang impact para masnap ang sangay. Si Quill ay isa ng King of Arms, ngunit sa patnubay ni Harvey,
ang kanyang pisikal at mental na lakas ay tumaas sa hindi kapani-paniwalang mga antas. Nagulat si Darwin at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na magiging mas malakas si Quill kaysa nasa kanyang kalakasan. Natigilan si Penny, gulat na nakasulat sa buong mukha niya. Matanda ka na, Lolo Quill. Tiyak na hindi mo na magagawa ang mga bagay na iyon, di ba? Kaya ba ang lakas mo na nadagdagan kahit na hindi ka nag-castrate? Inilibot ni Quill ang kanyang mga mata, pagkatapos ay galit na pinandilatan si Penny. Gusto mo pa bang magpakasal o hindi? Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Napatingin siya kay Harvey. Hindi sapat ang mga salita para pasalamatan ka, Harvey. Hindi rin ako magtatagal. Pinagdikit ni Darwin at ng mga nakatataas ang kanilang mga kamay sa harap ni Harvey. Salamat sa iyong paggabay, Mr. York. Don't mention it. It's no big deal. Napangiti si Harvey. May sasabihin pa sana siya pero biglang. Isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa sandaling ito. Ang kanilang mga mukha ay namamaga, at ang kanilang mga ulo ay nakabalot ng husto. Nanguna si Prinsipe Gibson. Nadapa siya patungo kay Quill at sa iba pa. Naka-plaster cast ang isang paa niya. Nang makita niya si Harvey ay natigilan siya. Tapos, tumawa siya ng masama. Kailangan mo lang idamay ang sarili mo, ha? Angal niya. Pa, siya ang bastos na nagsamantala sa akin. Pinabali niya ang paa ko kay Darwin. Patayin mo siya ngayon din. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Ipakita sa kanya kung ano ang mangyayari kapag lumaban siya sa pamilya Gibson. Tinuro ni Prince Gibson ang ilong ni Harvey. Tapos ka na, Harvey. Patay ka na. Kalimutan mo na si Darwin, kahit ang Diyos ay hindi ka kayang iligtas ngayon. Markahan ang aking mga salita. Siya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, ngunit pagkatapos ay biglang natagpuan ang sitwasyon na medyo kakaiba. Lahat ay nakatitig sa kanya na parang tulala. Hindi man lang tinapunan ni Quill ng mata ang kanyang anak. Sinulyapan niya si Darwin, at sinabing, dapat natapos mo na ang trabaho, Darwin. Ito ang oras, baliin ang kanyang kabilang binti. Ngumiti si Harvey, at pinigilan si Darwin. Babaliin talaga ni Quill ang binti ng anak niya para lang magpakita ng respeto kay Harvey. Ngayon na sila ni Harvey ay nagkaroon ng isang disenteng relasyon, si Harvey ay walang pakialam sa pag-aayos ng mga marka. Sa panahon ngayon, mas mabuting magkaroon ng maraming kaibigan kung sakali. Natitiyak ni Harvey na pagkatapos ng pangyayaring ito, mauunawaan ni Prinsipe Gibson kung sino ang kanyang kakalabanan. Sa kabila nito, ilang beses pa ring sinampal ni Quill si Prince Gibson, kahit na nang magsalita si Harvey para kay Prince Gibson. Siya ay inutusan na si Prinsipe Gibson na lumuhod sa harap ni Harvey bilang isang paraan ng paghingi ng tawad bago umalis. Bukod doon, inimbitahan niya si Harvey sa isang piging at hiniling kay Harvey na maging honorary elder ng Heaven Gate. Siya na iuulat mismo ang desisyong ito sa mga nakatataas. Gusto ni Harvey na tumanggi, ngunit kailangan niyang maging mapagpatuloy, kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang alok. Inilabas ni Quill ang isang sinaunang badge, at sinabi kay Harvey na ito ang token na pagmamay-ari ng pinuno ng Heaven's Gate. Ang badge ay may parehong katayuan sa may-ari. Ito ay isang garantiya ng posisyon ng pamilya sa loob ng sagradong lugar ng pagsasanay sa sining. Hindi man lang nagdalawang isip si Quill na ibigay ang badge kay Harvey. Malinaw na taos puso niyang gustong kaibiganin si Harvey. Patuloy itong itinulak ni Harvey, ngunit tinanggap niya ito nang walang magawa nang patuloy siyang tawagin ni Quill na kapatid. Pagkatapos ng insidenteng ito, malalim na ang koneksyon ni Harvey York sa lahat ng 6 na hermit families sa Golden Sands. Ang mga hermit families ay tutol na sa Evermore. Natitiyak ni Harvey na hindi magtatagal bago mahuli ng malalaking isda ang pain. Hindi lamang niya hinarap ang problema ng pamilya Braff, ngunit nalutas din niya ang problema ng pamilya Gibson. Siya rin ay nagkaroon ng relasyon sa pamilyang Robbins, sa pamilyang Pagan, sa pamilyang Bolton, at sa ginang ng pamilyang Jackson. Higit sa lahat, malalim siyang nasangkot kay Kyrie mula sa pamilyang Patel.
Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, magiging kakaiba kung si Blaine ay makakaupo ng tahimik pagkatapos matipon ang lahat ng impormasyong ito. Nagpadala si Harvey ng ilang mga text para ayusin ang ilang bagay, pagkatapos ay bumalik sa Fortune Hall at ipinagpatuloy ang kanyang karaniwang gawain. Kung kailan ang huling batch ng mga customer ay umalis sa dapit hapon, nararamdaman niya ang kanyang likod na nagsisimula ng sumakit. Humigop siya ng malamig na tsaa. May nag-order ng takeout, at naramdaman niya ang nakakapreskong pabango ng isang dalaga mula sa pasukan. Harvey! Tumalon si Cynthia hanggang kay Harvey, at kumapit sa braso na parang koala. Napakasungit mo, Harvey. Oo naman, nakipag-away ka kay Mandy at sa mga magulang natin. Pero hindi mo ako pinapansin. Kung hindi ako mismo ang lumapit sa iyo, magpapanggap ka bang hindi mo ako kilala? Hindi nakaimik si Harvey, first time niyang makita si Cynthia na nagkusa. Di ba pwedeng medyo conservative ka? Naisip niya na naguguluhan. Of course not. I've been busy lately. Hindi na ako live-in son-in-law. Normal lang na maghanap buhay ng sarili ko, tama ba? Sabi niya. Nako, ang dami mong sinasabi ngayon na pinaghirapan mo ang sarili mo, ha? Tumawa si Cynthia. Alright, enough rambling. May oras ka ba ngayon? Medyo umikot siya sa harap niya. Nakasuot siya ng maikling palda ng Chanel. Nang umikot siya, makikita ng isa ang kanyang mga payat na binti na nakabalot sa loob ng manipis na medyas. Isa itong tanawin na maaaring bumihag sa puso ng sinumang tao ng walang pagkukulang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4685. Pagharap sa isang dalagang may ganoong pang-akit, nagsimulang uminit si Harvey. Gusto niyang masinghot ng malalim ang bango nito, ngunit alam niyang magiging bastos at katakot-takot ang gagawin niya. Sa isiping iyon, mabilis siyang umiwas ng tingin. Anong meron? Hindi ba dapat ay mag-pay film ka sa Golden Studios? Bakit ka nandito ngayon? Kailangan mong kabisaduhin ang script, hindi ba? Nagpout si Cynthia. Ako ang female lead ng movie, pero hindi pa na-decide ang male lead. Hindi ko rin alam kung ano ang mali sa direktor. He insisted I give my opinion on every single person that got na pinili. Well, hindi ko gusto ang sinumang napili bilang pangunahing lalaki. Ang masama pa, isa sa kanila ang tumawag sa akin noong hating gabi. Sabi niya, hahayaan niya akong matulog sa kanya kung makuha niya ang role. Sino ba ako sa tingin niya? Puro akong binibini. Galit na galit si Cynthia. Humagalpak ng tawa si Harvey. Naisipan niyang i-text si Leona mamaya. Hindi na kailangang maging ganoon ka upfront, at mas mabuti kung ang mga bagay ay medyo mas mahinahon. Kahit na maibigay ni Harvey kay Cynthia ang lahat ng proteksyon na kailangan niya, mas mabuti pa rin na lumaki siya ng mag-isa. Okay, enough about me. Iniba ni Cynthia ang usapan. You should be free tonight, right? Oo. Masayang niyakap ni Cynthia ang braso ni Harvey. Ang galing. May gathering ako ngayong gabi. Gusto kitang maging partner sa pagtitipon. Hindi nakaimik si Harvey. Papasama ako sayo. Last time, napasama ako sa napakalaking gulo. Who knows what's happened this time? Hindi naman sa takot si Harvey. Sa tuwing pupunta siya sa mga pagtitipon na ito, palaging may mangyayari. Kailangan niyang akitin si Blaine. Mas maganda kung umiwas siya sa mga taong walang kinalaman sa kanya. Gawin mo para sa akin, Harvey. Kinabig ni Cynthia si Harvey. Ngayong gabi ang pagtitipon para sa celebrity organization ni Ensley. Marami sa mga bisita ay hindi mga lokal. Lahat sila ay mga kilalang tao mula sa entertainment circle. If I remember correctly, pati mga celebrity from the island nations and the empire ay darating. Ayokong pumunta noong una, ngunit sinabi ni Ensley na mabuti para sa akin na makilala ang mga taong ito. Kaya, nagpasya akong dumalo sa unang kalahati ng piging. I want to see if some of them are compatible with me in my movie casting. Si Cynthia ay parang gusto niyang dumalo para sa kapakanan ng kanyang career. Pero wala akong kakilala sa kanila.
Nakakatakot pumunta mag-isa. Wala akong choice kundi kaladkarin ka kasama ko. Sa tabi mo, magiging ligtas ako. Nabalitaan ko na maraming magagandang babae doon, maaari kong ipakilala ang ilan sa kanila sa iyo, kung iyon ang talagang gusto mo. Halika, Harvey. I swear, ito na ang huling beses na kaladkarin kita ngayong buwan. Mukhang maiiyak na si Cynthia. Muling natahimik si Harvey. Sinasabi mo bang meron pa next month? Hindi ba pwedeng maging mas makatwiran ka na at magkaroon ng boyfriend? Hindi ba masama na kaladkarin ang dati mong bayaw sa lahat ng oras? Ayos lang, ayos lang. Nagmamakaawa na ekspresyon ang ipinakita ni Cynthia. Tatahimik na lang ako sa pagiging bayaw ko. At saka, matagal na tayong magkakilala. Hindi ka ba makonsensya kung may nangyari sa akin habang nasa labas ako? Isipin mo ang aking ina. Kung nalaman niya na nagkaproblema ako dahil ayaw mo akong protektahan, sa tingin mo kaya mo pa bang mabuhay gaya ng dati? Agad na nagdilim ang mukha ni Harvey. Fine, sasamahan kita, kaya tigilan mo na yan. Gayunpaman, mayroon akong mga patakaran. Kahit anong mangyari, hanggang 11 ka lang. Pagkatapos nito, iuuwi na kita agad. Mukhang natakot si Harvey kay Lillian na magdulot sa kanya ng gulo. Pero sa totoo lang, ayaw niyang may mangyari kay Cynthia. Wala siyang choice kundi ang samahan siya. Napasigaw si Cynthia sa saya. You're the best, Harvey. Alam kong sasama ka sa akin. Umiling si Harvey, walang magawa. Tatawag na sana siya ng takeout, pero ngayon, baka makatipid pa siya ng pera. Makalipas ang halos 10 minuto, pumunta ang dalawa sa maliit na eskinita kung saan naroon ang Fortune Hall. May isang Bentley, na nakaparada ang limousine sa gilid, nakabukas ang malamig na asol na ilaw nito. Bumukas ang pinto ng kotse, at makikita ang show-off na may sunglasses at sun hat. Kitang-kita ang kanyang kagandahan sa kabila ng dami niyang accessories. Siya ay walang iba kundi si Ensley. Nakasuot si Ensley ng bat shirt na nagpapakita ng kanyang magandang tiyan. Kasama ang kanyang sexing mahabang binti, na hinawakan niya ang mga pansin ng madali. Gayunpaman, ang kanyang kahanga-hangang aura ay pumihil sa sinuman na makalapit. Nandito ka pala Ensley, lumapit si Cynthia sa kanya, hinila si Harvey. Akala ko late na ako. Naningkit ang mga mata ni Harvey habang nakatingin kay Ensley na nagtataka. Ito ang babaeng pinahiya niya nang gusto pabalik sa Empire Hall. Sa paghusga sa karaniwang ugali ni Ensley, hindi niya susunduin si Cynthia sa sarili niyang kusa. Nang mapagtanto iyon, napangisi si Harvey ng mapanukso. Anong iniisip mo, Cynthia? Agad na nagdilim ang mukha ni Ensley nang makita si Harvey. Alam mo ba kung sino ang nag-host ng handaan? Ito ay si Chiba Nobita, isang malaking celebrity mula sa Island Nations. Hinahamak niya ang mga lalaki mula sa bansa H. Magagalit si Young Master Chiba kapag nakita niya ang lalaking ito. Ang bansang isla, Chiba Nobita. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ngayon, alam na niya kung bakit nagpasya si Cynthia na gamitin siya bilang isang kalasag. Well, ito ay ganap na normal. Kung may iba pang paraan, hindi na sana ginawa ni Cynthia ito in the first place. Humajik-hik si Cynthia, ngunit hindi sumagot sa tanong ni Ensley. Kahit anong mangyari, bayaw ko si Harvey. Natural lang na isama ko siya. Tutal, walang akong kasama. Sinabi na hindi ako maaaring magdala ng mga tagalabas. Malamig na tinitigan ni Ensley si Harvey, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ilang araw pa lang siya sa Golden Sands, pero patuloy siyang sinisiraan ni Harvey. Pinlano niya ang salo-salo upang mapunta sa magandang biyaya ng mga taga-isla. Kaya natural lang sa kanya na pigilan si Harvey mula sa pagsira sa kanyang mga plano. Mukhang hindi gusto ng big celebrity ang isang ordinaryong tao na katulad ko. Ngumiti si Harvey, hindi siya natakot sa titig ni Ensley. Since I'm not welcome, I guess I won't spoil the party. I won't go, then. Magsaya kayong dalawa. Napagtanto ni Cynthia ang kahanga-hangang taktika ni Harvey, at kinindatan siya. You can't say that, Harvey. Kung hindi ka pupunta, then I'm following you.
Let's just go out for some midnight snacks. Naging pangit ang ekspresyon ni Ensley. Huminga siya ng malalim, at malamig na sinabi. Sige, sapat na ito. Pumasok ka na. Siya ay likas na namumuhi kay Harvey. Gayunpaman, tumingin na siya sa kanya noon. Siya ay kumbinsido na siya ay isang iniingatang lalaki lamang na gumagamit ng lakas ng kanyang babae upang ipakita. Siyempre, hindi siya titingin sa ganoong lalaki. Bumalik sa Mordo, iniugnay lang niya ang kanyang sarili sa mga prinsipe at young masters mula sa mga top-rated circles pabalik. Yung mga nagsilbi sa kanya lahat ay inayos ni Blaine mismo. Para naman kay Chiba, ang kanyang katayuan ay higit pa kaysa kay Harvey. Para kay Chiba na maging isang major celebrity mula sa Island Nations ay patunay kung gaano siya kagwapo. Siya ay kabilang sa isang pamilya ng mga aristokrata. Ang kanyang ina ay mula sa country age, at miyembro din ng Heaven's Gate. Dahil doon, nagkaroon siya ng maraming koneksyon at mapagkukunan sa parehong island nation at bansa H. Maging ang mga katulad na tao parang titingalain siya ni Blaine at Emery. Sa kabilang banda, si Harvey ay lubos na mababa kumpara sa kanya. Walang paraan upang ihambing sa mga ito. Sila ay gabi at araw. Gusto lang linlangin ni Ensley si Cynthia na dumalo sa handaan. May mga paraan siya para harapin si Harvey. Kung hindi pumayag si Harvey, she would consider giving him something in return. But since na nagpumilit siyang sumama kay Cynthia, ayaw ni Ensley na ituro sa kanya ang malupit na realidad ng buhay. Awkward na pumasok ang tatlo sa sasakyan. Kailangang isaalang-alang ni Cynthia ang nararamdaman ni Ensley, ngunit hindi si Harvey. Mas lalong ikinagalit ni Ensley. Galit na inapakan niya ang pedal, na umaasang mauntog ang ulo ni Harvey sa lupa. Hindi nagtagal, huminto ang kotse sa isang eleganteng inayos na daungan sa tabi ng Rio River. Ang isang maliit na cruise ship ay inihanda na bago. Ito ang venue para sa handaan noong gabing iyon. Pinapasok muna ni Ensley si Cynthia sa loob, saka pinigilan si Harvey sa kanyang paglalakad. You're being very inappropriate, Harvey York. Wala ka bang common sense? Nasaan ang self-awareness mo? Tanong niya. Pinagmasdan ni Harvey ang tingin ni Ensley sa kanya. Anong ibig mong sabihin dyan? Isa ka lang conman a mere geomancy expert. Talagang kasuklam-suklam ang mga taong tulad mo. Ang pangit ng ekspresyon ni Ensley. In the first place, anong karapatan mong tumabi kay Cynthia? Dapat malaman ng mga tao ang kanilang mga limitasyon. Dapat mong malaman na wala kang halaga sa mga piling tao. Wala kang karapatang makasama ang isang tulad ni Cynthia. Dapat nang hihingi ka ng pagkain, hindi nang gugulo dito. Bilang kaibigan ni Cynthia, kailangan kitang bigyan ng babala. Umalis ka na, layuan mo siya. Hindi ka karapat dapat na makasama siya. Siya ay isang diyosa, ikaw ay isang walang tao. Kayong dalawa ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Tila matatalinhagang salita ang ginamit ni Ensley habang sinasadya niyang bastusin si Harvey. Ito ay ginawa sa kanya na tila mas mataas at makapangyarihan. Ang pagiging isang maingat na tao ay hindi bahagi ng iyong negosyo ngayon, hindi ba? Ganun din sa relasyon namin ni Cynthia, di ba? Medyo busy ka, di ba? Sinama naman siya ng tingin ni Harvey. Agad na nagdilim ang mukha ni Ensley. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganito? Hayaan mo akong maging tapat sa'yo. Isa ka lang live-in son-in-law, isang iniingatang lalaki na pinalayas sa kanyang pamilya. Huwag mong isipin na makipagkita kay Cynthia. Wala kang karapatang dilaan ang bote niya. Naiintindihan mo ba ako? Para sa mga taong tulad namin, wala kang silbi. Galing ka lang sa lower social circle. Dinala ko si Cynthia dito para makilala niya si Young Master Chiba. Sa kanyang suporta, magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ang iyong pag-iral ay makagagalit lamang sa kanya. Baka mapahamak lang si Cynthia dahil sa'yo. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo pagkatapos nito. Kung may utak ka pa dyan, then I suggest you not to join the banquet. Umuwi ka na at gawin mo ang dapat mong gawin. Umiyak ka sa gilid ng kalsada. Maglasing ka kung gusto mo.
Wala akong pakialam. Napangiti si Harvey habang nakatingin sa mayabang at mayabang na babaeng ito. Sa sampalan na sana niya si Ensley, nang si Cynthia ay muling lumitaw matapos mapagtantong hindi niya mahanap si Harvey kahit saan. Pumasok ka na, Harvey, udyok niya. Pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa braso ni Harvey, natakot na tumakbo ito kung saan. Sinabi niya na si Harvey ay nalulula. Hindi siya makasakay sa barko. Ihahatid ko na lang siya ng taxi pauwi, sabi ni Ensley. Mukha siyang mabait. Kumuha siya ng tseke at isinulat ito, saka ibinigay kay Harvey. Here, hindi mo makikita ang numerong ito sa buong buhay mo. 1.5 milyon. Masyadong mapagbigay si Ensley. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na may masamang hangarin siya kay Cynthia. Kinuha ni Harvey ang tseke, at napangiti si Ensley. Sa sumunod na segundo, pinunit niya ito sa kalahati. I'm sorry. Napagtanto ko na hindi pa ako nakasakay sa cruise ship sa buong buhay ko. Masarap maranasan ito kahit papaano. Hinawakan ni Harvey ang braso ni Cynthia na nakangiti. Pumasok na tayo sa loob. Sapat na ang mga simpleng aksyon niya para ipahiya si Ensley. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit, at nasa gilid na siya ng pag-ubo ng dugo. How dare you disrespect me like this? You think you're some kind of hotshot, ha? Malalaman mo kung gaano kahirap ang mapunta sa masamang panig ni Young Master Chiba sa lalong madaling panahon. Ang isang tao lamang mula sa bansa H ay walang pagkakataon laban sa kanya. Si Ensley ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinumpa si Harvey ng palihim. Dumating ang tatlo sa cabin. Medyo maluwag ang lugar, at ito ay humigit kumulang 1,000 talampakang parisukat, na nilagyan ng mga eleganteng Italian leather na sopa. Ito ay isang napakagandang tanawin. Marami ng mga kabataan ang magkakasamang nakaupo doon. Lahat sila ay gwapo at magaganda, manamit sa mga mararangyang tailor-made outfits. Ang mga normal na tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ang parehong karangyaan. Ang mga taong ito ay simbolo ng kayamanan, karangyaan, at katayuan. Nang sumulpot sina Cynthia at Ensley, agad na tumigil sa paglalaro ng kanilang dice. Agad na nagningning ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga titig ay naging ligaw. Maraming prinsipe at young masters ang tumitingin kay Cynthia Zimmer, ang dalisay at inosenteng diyosa sa bilog ng libangan. Kung sino man ang makakasama niya ay maaaring magpakita sa kanya ng kahit isang buong dekada. Sa wakas nandito ka na, Ensley. Isang lalaking may impit ang tumayo at niyakap si Ensley sa kanyang mga bisig. Ang kanyang katawan ay puno ng mga high-tech na gadget, at siya ay may guwapong mukha. Isang Patek Philippe ang makikita sa kanyang pulso, patunay ng kanyang napakalaking kayamanan. Sa paghusga sa kanyang kasuotan, siya ay walang alinlangan na isang mayamang young master na may isang marangal na aura. Pasensya na, young Master Chiba. We're the hosts, so dapat kanina pa tayo nandito. You came all the way here from the island nations, after all. Nakasalubong namin ang isang masungit na bastard na nanggugulo sa akin para sa pagkain. I had to deal with that immediately. Kaya lang medyo na late ako. Sigh. Parang may tinutukoy si Ensley. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang masayang ekspresyon, na parabang ilang sandali ang layo mula sa pagtulak kay Harvey sa kay Chiba. Sa kanyang mga mata, si Chiba ay may pera, koneksyon, mapagkukunan, at kapangyarihan. Kung siya ay maaaring matulog sa kanya, siya ay lubhang makinabang dito. Hahaha, I came from the island nations, but don't forget. Golden Sands is my home, too. Si Chiba ay may hawak na tabako at baso ng champagne, ang kanyang ekspresyon ay banayad. I'm already honored that you all attended the banquet. It doesn't matter if you're a little late, right? Lumapit si Chiba kay Cynthia na may parang agresibong aura. Sinukat niya siya saglit, pagkatapos ay pumasok sa isang ngiti. Ito siguro ang sumisikat na dalisay at inosenteng diyosa mula sa entertainment circle ng Mordo, si Cynthia Zimmer, tama ba? Tama, siya yan. Ngumiti si Ensley. Wala siyang anumang iskandalo na nakatali sa kanya,
at hindi pa siya kumikilos sa ibang lalaki. Isa siyang tunay na diyosa. Napakaraming male celebrity ang humahanga sa kanya. I see. Isang karangalan na makilala ka, Miss Zimmer. Magalang na inabot ni Chiba si Cynthia. My name is Chiba Nobita. Inaasahan kong makipagtulungan sa iyo, kung kukunin mo ako. Kabanata 4,690. Bumibigat ang paghinga ni Chiba. Ang kanyang mga mata ay hindi natural na nagniningning, na nagmumukha sa kanya na medyo mabangis. Mas minahal niya ang mga kabataan at walang karanasan na mga babae tulad ni Cynthia. Hindi lang siya top-tier goods para sa kanya, ngunit hindi rin niya malalaman na maaari lamang itong tumagal ng maikling panahon. Wala ang kahit sinong lalaki kung ikukumpara, magiging kahanga-hanga siya sa kanila. Sa sandaling iyon, hayagang ibinunyag ni Chiba ang kanyang pagnanais na sugurin si Cynthia. Handa siyang lamunin siya ng buo. Nakita niyang medyo kasiya siya ang regalo sa pagpupulong ni Blaine. Magiging madali para sa kanya na magtrabaho kasama si Blaine. Hello, young Master Chiba. Kumunot ang noo ni Cynthia, at tumango sa kanya bilang pagbati. Let me introduce you, sabi niya sabay hawak sa kamay ni Harvey. Boyfriend ko ito, si Harvey. Kanina pa niya pinaplano na gamitin si Harvey bilang isang kalasag, at malinaw na sanay siya dito. Harvey York. Nanlamig ang mga mata ni Chiba. Boyfriend ng diyosa. Napakaswerte mo, bata. Sa kabila noon, nagyelo ang tono niya. Huwag kang magalit, young Master Chiba. Banibiro ka lang ni Cynthia, sabi ni Ensley na tuluyan ng hindi pinansin si Harvey. He's just a live-in son-in-law na pinalayas sa pamilya ni Cynthia. Ginagamit niya siya bilang isang kalasag para sa maraming lalaki na kailangan niyang harapin. Mula sa isang tiyak na pananaw, pinuprotektahan lang niya siya para sa iyo, young Master Chiba. Dapat tayong magpasalamat sa kanya. At saka geomancy expert din siya. Balita ko medyo magaling din siya sa trabaho niya. Natigilan ang lahat, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Gaano siya kawalang kwentang karumihan. Pareho siyang live-in son-in-law at conman. Ano ang nangyayari sa panahon ngayon? Paano nasali ang karumihang tulad niya sa pagtitipon na ito? Ang ilang mag-agarang bihis na babae ay tumitig kay Harvey sa panghahamak at disgusto. Bumaba na ang itsura ni Harvey sa kanilang mga pamantayan at nadungisan ang hangin. I see. Interesting, very interesting. Sinukat ni Chiba si Harvey, saka ngumisi ng mayabang. Dapat talagang alam ng mga tao ang kanilang halaga at ang kanilang mga limitasyon. May mga bagay na hindi mo talaga magagawa. Kung hindi, malalagay ka sa gulo at magdusa ng kakilakilabot na kamatayan. Ang mga salita ni Chiba ay mahinahon, ngunit ipinakita nito ang kanyang makapangyarihang awtoridad. Nakasandal kasi sa ibang lalaki ang babaeng gusto niya. Natural lang sa kanya ang mapuno ng selos at puot. Pakiramdam niya ay nabahira ni Harvey ang kanyang laruan. Enough. Boyfriend ko na si Harvey. Angal ni Cynthia, hindi ako tatanggap ng ibang lalaki.